The Holy Father, Pope Francis, through the papal bull of indiction entitled Spes non confundit, proclaimed the ordinary Jubilee year 2025 and hopes that this Jubilee may be a moment of genuine personal encounter with the Lord Jesus, the door of our salvation, whom the Church is charged to proclaim always, everywhere, and to all as our hope. Pope Francis calls on all Christians to become pilgrims of hope, a virtue which must be sourced above all in the grace of God and in the fullness of His mercy. This Jubilee year 2025 is an opportunity of renewal in hope, especially after the pandemic and during this time of crisis of peace. Hello po mga minamahal kong mga kapatid, tayo ay nasa paghahanda ng ating Jubilee 2025 at para tunay nating maranasan ang ating Panginoon na nagpapalaya sa ating mga kasalanan at nagbibigay ng lakas upang patuloy tayong makapagpatuloy dito sa mundong ito ng may pag-asa. Nais naming ibahagi yung framework na gagamitin natin ngayong taon para tunay nating mapaglalim yung ating pagkilala at karanasan sa ating Panginoon na mukha ng pag-asa. Una sa ating framework ay encountering hope, encountering Jesus who is our hope. Saan natin makakatagpo yung mukha ng pag-asa? Sa mga sakramento ng ating simbahan, sa Eucharistia, sa kumpisalan, at sa ating adoration, pagninilay pa at pagninilay sa banal na sakramento. Yung nais nating mangyari sa unang iyon, makatagpo natin yung mukha ni Jesus talaga sa pamamagitan ng mga sakramento. Ikalawa, matapos ang encountering the face of hope, nais natin na yung bawat isa sa atin ay makapagpalago ng pag-asa, to nurture our hope. At saan natin mapapalago yung pag-asa natin sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pagpapalago ng pag-asa sa kaisipan at sa ating kalooban, sa pamamagitan ng mga catechesis tungkol sa pag-asa, sa mga recollection tungkol sa pag-asa, sa mga testimony sa mga tao na nakapagbibigay ng pag-asa sa ating mga buhay, at sa pag-uusap, pagkakwentuhan sa ating mga grupo, sa ating mga circles, sa ating mga pagkakaibigan tungkol sa karanasan ng pagsubok at kung paano napagtagumpayan iyon, at yung ganoong mga karanasan at pagbabahaginan nawa makapagpalago rin ng pag-asa natin sa ating mga buhay. At ikahuli, nais natin na matapos tayong makatagpo ang mukha ng pag-asa, matapos nating mapalago yung pag-asa sa ating mga buhay, tayo naman ay makapagbigay na rin ng pag-asa sa pamamagitan ng ating buhay, ng mga gagawin nating kilos. Kaya sa mga Jubilee churches, magkakaroon po tayo ng mga suggestions on how we can concretize the giving of hope. For example, pwede tayong magbigay ng tulong sa mga institutions. Sa pamamagitan ng ating gagawin ay makakapagbigay tayo ng pag-asa dun sa mga tao na nasa mga institutions na ganoon. For example, sa mga nakakalimutan ng lipunan o kaya sa mga nasa orphanage, nasa mga prison at sa kung ano-ano pang mga sectors ng ating lipunan na pwede tayong makapagbigay ng kung ano man, at sa pamamagitan ng ating pagbabahagi, makakapagbigay na rin tayo ng pag-asa sa kanila. Mga minamahal kong mga kapatid, sa buong Jubilee 2025, nais po natin, unang-una sa lahat, makatagpo si Jesus, ang mukha ng pag-asa, matapos iyon maging mapalago yung pag-asa sa ating mga buhay. At after nung dalawang iyon, tayo ay makapagbahagi ng pag-asa sa pamamagitan ng ating buhay. May we become instruments of hope after our encounter and nurturing of hope. Yan po ang nais nating maging karanasan natin sa Jubilee 2025. Amen. Masdan mo ang ingas ng pag-asa.